Panginoon naming mahal, inaalay namin sa iyo ang pagtitipon na ito. Naway bigyan mo kami ng gabay at awa at dulutan ng tagumpay ang lahat ng aming mga nais matupad na gawain. Patnubayan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng isip at salita ng bawat isa sa amin ay maging nararapat sa iyo. At mapasapuso namin ang ikabubuti ng lahat at ikalaganap ng iyong salita. Punuin mo kami ng banal na espiritu nang mapanatiling malinaw ang pagtutulungan ng lahat ng aming pagsisikap at nang sa iyong pangalan ay maging matagumpay ang aming pagtitipon. Naway maipatupad namin ng tama ang lahat ng aming tungkulin at hangarin sa ngalan mo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pamay di magdidinig, lupa ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Dan, Ma'am Myla Mendinueta from Cavite. Ma'am May. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Lina Nuesca. Napaka-overwhelm niyo naman pong pagpapakilala sa akin. Ayan, good morning po sa ating mga ka-business partners at good afternoon po sa ating mga guests. Paki-type 1 po muna kung kayo isang OFW. Paki-type 1 po. Ayan, may OFW po ba tayong mga guests? Kung wala naman pong OFW, paki-type 2 kung kayo naman is may trabaho. Meron. Si Ma'am Carissa. Wala pa rin pong may trabaho. Kung meron naman pong housewife, paki-type 3 po. And then kung kayo naman din po estudyante, paki-type 4. Okay. Ayan. At kung tambay naman po, ayan, paki-type 5. Ayan, wala pong pagpipilian, di po ba? Ayan, bakit po ba good morning, no, kahit tanghali na. Dahil sa pagninegosyo, kailangan lagi tayong bumabati ng good morning para laging may bagong buhay, bagong pag-asa, at the same time po, lagi tayong may good vibes. Then, pakilala po muna ako sa ating mga guests. My name is Myla Mendinueta from General Trias, Cavite. Ayun nga po, sabi po ni Ma'am Lina, nung hindi ko pa po nakikilala ang ating negosyo, ako po isang full-time housewife, isa pong housewife na naghanap ng extra income para po pang tulong kay husband. At ito nga po, nakilala ko po ang Unified Product and Services through Facebook. Kung kayo po is Facebook lang po nakilala si Unified, ganun din po ako, pa-scroll. Then nakita ko po yung sa aking newsfeed, ang post ng taga-Unified. Katulad din po nyo, nag-how din po ako. Then pagkakahaw ko po, nag-message na yung aking naging sponsor dito na walang iba, si Sir Jimmy Agapito. At nagpapasalamat po ako sa kanya kung bakit nandito po ako ngayon. Ano po? And then pagkaka-message niya, and-explain niya na bawat detalye ng mga services. At na-amaze nga po ako dahil ang konsepto po ng ating business is napakaganda. Kahit nasa bahay lang po is pwede siyang gawing negosyo. At yun nga po, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa dahil nga po naghanap ako ng extra income, nag-franchise na po agad-agad ako. At sa ating mga guests na napakaswerte nyo dahil hindi po kayo dahil nakapasok po kayo sa ganitong presentation
at mapipresentahan po kayo ng business. Pero nung ako'y nag-franchise po, hindi po ako nakapasok sa ganitong presentation at hindi ko po nakita yung kabuuan ng presentation. Ang ginawa lang ni Sir Jimmy, through by call at message lang. Pero sa ganung pamamaraan po niya, naintindihan ko po yung negosyo. Ayan sa ating mga guests, hindi ko na po patatagalin pa. Mag-share screen na lamang po ako para mas maintindihan po natin kung bakit pang isang katulad ko na housewife is nag-franchise po ng ating unified product and services. Ayan. At kung kayo naman po is naka-cellphone, paki-rotate na lamang po or paki-landscape para mas kitang-kita po natin yung buong presentation. Ayan. Nakita na po ba? Okay? Yes, ma'am. Thank you po. Ayan, sa ating mga guests po, welcome to RiSmart Business Presentation. Wag magulo. Ayan. Yan dito po lagi po tayong merong mga katanungan. Yan po yung lagi nga may question mark sa ating mga kaisipan. Ano po? Lagi po nga pumapasok sa ating mga katanungan o sa ating mga kaisipan na why we need to start a business. Bakit nga po ba kailangan natin mag-umpisa ng pagnenegosyo? Dahil nga po 'di ba kung tayo ay may mga kung tayo po isang empleyado, kung tayo po ay mga empleyado, ang tanong ko po ay sumasapat ba sa iyo at or sa inyong pamilya yung sinusweldo mo kada kinsenas or katapusan? Tama po? And then kung tayo naman po is mga OFW, gusto mo bang laging OFW na lamang po tayo at laging malayo sa pamilya natin? Tama po? Tulad ko po, isa pong full-time housewife na naghanap ng negosyo para makatulong po sa aking husband. Kaya ko po to pre-franchise o kaya po kinuha ko po tong negosyo na to. Ang aking pong husband is gusto ko pong magkaroon na po siya ng financial freedom or time freedom para sa aming pamilya. Ano po? And then, ang isa rin po sa lagi nating pumapasok sa ating kaisipan, yung when is the best time to start a business? Kailan po ba dapat natin magsimula ng pagnenegosyo? Kung gusto po natin na magkaroon ng negosyo, ito po yung the best time. Lalong-lalo na po ngayon na dumating po ang ating COVID-19, ito pong pandemic na to. Kung ang negosyo po ay naghahanap tayo ng extra income, ito na po yung panahon, lalong-lalo na po na meron na po pandemic na lalo pa pong lumalala. Tama po? And then, what are the ideal business? Ano nga pong mga ideal business ang dapat po nating kuhain? Ayan po. Ito po yung mga katulad po ng mga mala SM, Jollibee, McDo. Ito po yung mga ideal na negosyo. Tama po. Pero hindi po lahat yan. Hindi po natin yan kayang i-franchise. Tama po. Dahil napakamahal po niyan. Pero ang patok na patok po ngayon, 'di ba? Yung katulad po ng mga online business at yung maliliit na kapital. Yan katulad po ng mga home-based business, mga Lazada or Shopee, 'di ba? Ito yung mga walang pwesto. Kahit may CP lang po tayo or may mga internet, kayang-kaya po natin siyang i-business. At ito na nga po yung aming pine-present, yung ating RiSmart with unified product and services. Okay po? Ayan, ito nga po yung ating RiSmart, is a 2-in-1 franchise business package. Pero kung magpa-franchise po tayo nito, may bigasan na plus payment services pa. Nandyan po ang remittance, bills payment, e-loading, insurance, ticketing, at travel and tours at yung ating hotel bookings. At kapag tayo po maghahanap ng manenegosyo, kailangan po isang basic needs ng tao. Tama po?
Hindi lamang po damit, tirahan, pagkain, ang ating mga basic needs. Isa na rin po yung mandatory nating binabayaran monthly. Diba po yung ating mga bills. And then, kailangan din po siyang easy to set up. Diba sa panahon po ngayon, more on na gadget na po tayo. Kahit meron po tayong laptop, desktop, or Android phone, pwedeng-pwede na po natin simulan itong ating negosyo. At ang higit po sa lahat, dapat online shop na po tayo. Diba? Karamihan po ngayon is online na po. Ultimo po mga estudyante po ngayon na nag-online na. Pero ngayon ang negosyo po ngayon is dapat ang hinahanap po natin ay yung naka-online na po. Tama? And then, ito po is pwede po sa lahat. Wala pong pinipili ang ating negosyo, mapa-estudyante ka man. Katulad po na aming franchisee dyan na si Ma'am Kate Allison Forsanes. Isa pong 13 years old. Biro niyo po, 13 years old lamang po pero naka-mindset na sa kanya pagnenegosyo, no? Isa na rin po siya sa nagmamanage ng kanilang business ng kanyang mami. Tama po. And then, kung kayo rin po isang housewife, yan, naghahanap din po ng extra income. Habang inaantay si husband or nagmo-module yung inyong mga anak, pwedeng-pwede rin po natin isabay itong ating negosyo. And then sa mga executives, yung mga naghahanap din po ng extra income, katulad po ng ating DPWH na si Ma'am Emily Corsanes, diba? At si Ma'am Daisy Bagobe na isang AutoCAD operator. Napakaganda na po ng kanilang mga trabaho, pero nandito po sila, nagnegosyo po sa ating RiceSmart with unified product and services. And then, ayan, kahit sa mga overseas Filipino worker po, yan, yung ating mga bayaning OFW, ito pong ating negosyo, pwedeng-pwede po sa kanila. Dahil gamit na gamit po ng mga OFW ang ating mga services, lalong-lalo na po ang ating remittance. And then, saan nga po ba makikita ang ating main office? Matatagpuan po ito sa 1520 GR Building, Quezon of Quezon City. Nasa puso po yan ng Lungsod Quezon at nasa commercial area. Kung familiar ka po kay ABS-CBN, malapit po yung ating main office. And then, ayan po, dahil nasa Lungsod Quezon ang ating main office, meron po yung permit to operate. Dahil ang ating negosyo is legal, moral at ethical, meron po yan siya mga legalities. And then meron din po tayong BIR. Dahil po ang company is nagbabayad po yan siya ng tax. Andyan po yung TIN number ng ating BIR. Kung gusto niyo pong ipa-verify, pwede po, i-screenshot nyo lamang po yung ating mga legalities. Ano po? And then meron din tayong SEC, Securities and Exchange Commission. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito is more on kaperahan dahil may services po tayo na remittance. Andyan din po ang kanyang reg number. And then hindi rin po pauhuli ang ating BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil meron nga po tayong services na remittance. Nga po, ito po yung ating RiceSmart. Yung ating RiceSmart po, isa po siyang sister company ng ating Unified Product and Services. At kailan po ba naitatag ang Unified Product and Services? Naitatag po ito noong November 11, 2011. Nag-1 decade na po ang Unified Product and Services at matatag na po ito kahit may pandemic pa. At ang ating RiceSmart po, dahil po dumating po yung ating pandemic, naisipan po ng may-ari ng ating CEO na magtatag po siya ng isang RiceSmart. Then, nag-start po ito noong March 2021. Diba? Lahat po sa panahon po na nag-i-struggle po tayo mga Pilipino, lalong-lalo na po sa ating rice. And then, sino nga po ba ang nagtatag o yung may-ari ng Unified Product and Services with RiceSmart? Nandyan po si Sir Emmanuel Manny Pascual, CPA by profession at dating nagtrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas ng 13 years. Biro mo po, napaka-pure Pilipino po nito, napaka-humble at napaka-down to earth.
At kung kayo po makakapunta lamang po sa ating main office sa Quezon City, hindi mo po siya mapagkakamalang may-ari ng Unified dahil napakasimpleng tao lamang po siya at wala pong kaarte-arte sa katawan. At ilan lamang po sa pagmamay-ari ng ating Sir Manny Pascual, andyan po yung Unified Generic Pharmacy, Anglatech Solutions, Global Pinoy Remittance and Services, Philance Realty, Global Pinoy Travel and Tours, o yung tinatawag pong GPRS, GoCab, Goodiebags, Global Pinoy Pawn Shop. Yan pong lahat na pagmamay-ari ni Sir Manny, pinagsama-sama niya pong lahat at nabuo po ang ating Unified Product and Services with RiceMart. At yun nga po, kung tayo po magpa-franchise ng ating RiceMart, isa ka na pong rice dealer, pwede po siyang retail and wholesale. And then, hindi lamang po RiceMart, no? Meron tayong electronic services like GoCab, remittance, bills payment, ticketing, loading, at insurance. And then po, ayan, paano nga po ba tayo kumita sa ating RiceMart? Ito po yung monthly income projection po niya, no? At ito po yung klase ng bigas na pwede po nating i-market. Tama? At pwede po tayong kumita dito ng 3% up to 10% earnings per sacks. Kada benta po natin ng Royal Ship na 50 kilos, ang price po niyan is 2,068. At kung tayo po is nakabenta ng 5 sako sa isang araw, ang total po niyan is 10,340 at i-times mo na po yung 10% na markup. Meron ka pong 1,034 pesos sa isang araw pa lamang po. E paano po kung 30 days kang nakakabenta ng ating rice? Tama? Meron ka pong kikitain na 31,020 pesos per month. Bigasan pa lang po yan, ma'am and sir. Kumita ka na agad ng 31,020 pesos per month. And then, ayan po yung ating mga klase ng bigas. Andyan po yung ating Kalinga, Dinorado, Type Rice Gem, Nueva Fiesta, Special Lugaw, Royal Ship, Vietnam Rice, Princess at Mirage. Ayan. Yung ating pong, yan po yung dealer price. Yan po yung ating pwede pong yan po yung ating pwede po nating i-alok o i-market ang iba't ibang klaseng bigas. And then, ayan, kung hindi lamang po RiceMart ang pwede po nating i-franchise, no? Dahil isa ka na rin po sa magiging GoCab operator. Ibig sabihin po, pwede tayong kumita dito ng 10% commission from your own participating driver's booking. Ibig sabihin po, tayo po yung mag-hire ng ating magiging riders. Tama? And then, ayan, dito po sa ating operator daily income projection, once na naka-hire po tayo ng 100 riders, yung 100 riders mo na yan, pwede tayong kumita ng 10% commission per transaction. Eh yung 100 mo na riders is kada deliver po niyan is nagcha-charge sila ng 150. Tama po? Eh kung yung 100 riders mo, i-times mo yan siya sa 10% operator commission. Meron ka na po agad-agad 15 pesos operator income per transaction. I-times pa po natin yan sa 100 riders mo. Meron ka na pong 1,500 per day. One trip pa lamang po yan. Eh what if po, i-times pa natin sa 30 days. Meron ka ng 45,000 per month. Biro mo po, dito pa lamang po sa ating GoCab income projection, kikita ka na ng 45,000 sa isang buwan pa lamang. Eh paano po kung masisipag po yung ating nakuhang mga riders at buwan-buwan po silang nakakakuha ng transaction. Tama po? And then, meron ka pa pong 90,000 per month. Maganda po ba or magandang maganda? Diba po?
And then, ayan, dahil nga po mayroon pa tayong electronic services, andyan ang ating remittance. Sa ating remittance, same concept lamang po sa ibang mga remittance like Cebuana to Cebuana, Western Union to Western Union. Dito po is meron tayong UPS to UPS. Pag magpapadala tayo from 1 peso up to 50,000, naka-fixed rate lamang po tayo ng 25 pesos. Ganyan po kababa ang ating remittance compare po sa ibang mga remittance. Tama po, dahil kung ano po yung taas natin ng padala, ganun din po sila taas ng charges. Tama po ba? Pero dito po sa atin, naka-fixed rate lamang po yan ng 25 pesos. At kung wala naman po tayong ka-unified sa ating lugar, meron po tayong mga partners dyan. Nandyan ang Smart Padala by Paymaya, Cebuana at Western Union. Pwede po tayo mag-send sa ating mga partners kung wala po tayong ka-unified. Yan po yung ating mga local na mga partners na remittance. Sa international, nandyan po ang iRemit, New York Bay, at yung ating MoneyGram at yung Western Union International. At kung hindi lamang po tayo remittance, no? Isa na rin po tayo sa mga may credit to bank. Kung kayo naman po is nagde-deposit sa inyong kung ano po inyong mga bangko. Dito po sa ating system is pwede na po. Biro niya po, pre-hassle na, hindi ka napipila ng pagkahaba-haba, less time na po. Diba? Dito pa lamang po sa system natin is pwede na po tayo mag-deposit. Dahil partner po natin ang all major bank. Tama po. At except lamang ang mga rural bank. At kung maghahanap naman po si client ng mga resibo, may sample po tayo dyan. Nandyan po ang Cebuana, Smart Money, Western Payout, at ito po yung Western Send. Ito po yung mismong nagge-generate na yung ating system kapag once na nakapag-transact po tayo ng ating remittance. Ito naman po yung screenshot natin, isi-send sa kanyang messenger, o kung may email na binigay si client, isi-send po natin sa kanyang email. Or kung gusto naman po ni client na mismong may hawak-hawak siya na resibo, pwede rin po natin tong ipa-print. Tama po? At yan, yung pangalawa po nating services, ang ating bills payment. Ang good news po niyan, partner na po natin si Bayad Center o yung tinatawag po ngayon na Bayad Partner. Kung ano po yung binabayaran natin sa Bayad Partner, same concept lang din po dito sa ating bills payment. Like Meralco, Maynilad, Manila Water, at sa ating mga telecom, kung ano po yung ating mga internet, pwede na rin po dito sa ating system. Nandiyan na rin po ang ating credit cards, meron din po dyan insurance, and then Pag-ibig at yung PhilHealth. At dito po sa ating system, pwede na po natin yan sila bayaran. At example lamang po sa ating bills payment, no? Kung may magbabayad sa inyo ng Meralco bills, tama? Siyempre, kapag nagkaroon na tayo din ng ganitong bills payment, ang unang-unang magiging client natin dito is ating mga kapitbahay. Tama po? Dahil sila po ang unang-unang makakakita once na may nakita po nila ang inyong tarpaulin sa labas na may bills payment ka na, dyan na po yan sa inyo magbabayad. Example po, may nagbayad ng Meralco bills, pwede po tayo magbigay ng service fee or convenience fee ng 20 pesos per bill. Sa isang bill pa lamang po yan, 20 pesos. Eh paano po sa isang araw nakapag-transact ka ng 10? Tama po? I-times po na yung inyong convenience fee na 20 pesos, meron ka ng 200 pesos per day. Sa isang araw pa lang po yan, ma'am and sir, 200 na. What if pa kung i-times natin sa 30 days? Tama po? Meron ka ng 6,000 per month potential income. Sa isang buwan pa lang po yan, ma'am and sir. Diba? At hindi lamang isang buwan nagbabayad tayo ng mga bills. Tama po? Buwan-buwan po yan. Eh what if po kung buwan-buwan nyo pong nakukuha ang 6,000 pesos? Diba? Maganda po ba or magandang-maganda? Siyempre, napakaganda po ng ating negosyo.
And then, ito po yung mga sample na resibo. Nandyan ang Pag-ibig Housing Loan, Meralco Bills, Converge, at yung ating PhilHealth. Ito po yung ating ibibigay sa ating mga client. Ang susunod po yung ating airline ticketing. Ang good news po niyan, base fare po tayo, DOT and IATA accredited. Napakaganda po niyan dahil accredited po tayo sa Department of Tourism at sa IATA po yung International Air Transport Association. And then meron din tayong local and international and hotel bookings. At hindi rin po meron din po tayo dyan travel packages. And then, hindi lamang po tayo pang himpapawid mga ma'am and sir dahil meron tayong shipping lines. Kung matatakutin po yung ating client at ayaw po sumakay sa ating airlines, pwede nyo po silang i-book sa ating mga shipping lines dahil nandyan po ang ating Tugo, Fastcat at yung TransAsia. Biro nyo po, hindi lamang tayo pang himpapawid, meron pa tayong pangdagat. At ang good news din po niyan mga ma'am and sir, hindi lamang po isang airline ng ating mga partners. More than 406 airlines po ang ating mga kapartners dyan. Saan ka pa po makakakita ng ganyang negosyo? Example po sa ating airline ticketing income projection, once na may nakapag-book po tayo ng domestic, sa ating domestic po pwede tayong mag-markup dyan ng 150 up to 500 pesos. Ma'am and sir, per way, per pax pa lang po yan. Eh paano po nag-markup ka ng 500 pesos at nakakuha ka ng 5 katao na na-book mo? Times mo po yan sa 500, kumita ka na po ng 2,500 per way, per pax po yan. Eh paano yung 5 katao na na-book mo is nag-round trip po yan sila. I-times mo siya sa 2-way, may kita ka na po agad na 5,000 pesos per day na income. Biro mo ma'am, sir, isang araw pa lang po na pagbubuk ng inyong client, kikita ka na ng 5,000 pesos. Sa domestic pa lamang po. Eh paano pa sa international? Di ba po? Pwede po tayo mag-markup dyan ng 750 up to 1,000. Again po, per way, per pax pa lang din po yan. Eh paano po kung nag-markup tayo ng 1,000 pesos at nakapag-book pa ulit tayo ng 5 katao? I-times mo po yan sa 1,000 mo na minarkup, kikita ka na po agad-agad ng 5,000 pesos. Per way, per pax din po yan. Eh paano kung nag-round trip pa ulit yung ating na-book na mga client? I-times nyo pa sa 2-way, may kikitain ka na po agad-agad sa international lang 10,000 pesos per day na income. What more pa po kung araw-araw kayong nakakapag-book ng ating airline ticketing. Di ba po? And then, ayan yung sample po ng ating e-tickets. Ito po yung e-tickets na pinabook ng ating client. Sabi ko nga po, screenshot natin ito, isisend sa kanyang messenger. Kung may email po na binigay si client, pwede natin siyang isend sa kanyang email. Dahil ito na po yung ipapakita ni client once na pumunta na siya ng airport at sasakay na po siya sa napili niyang airlines. And then, ang susunod po natin, universal e-loading. Dito po is 1 SIM only. Hindi na po natin kailangan pang bumili pa ng 3 SIM para umpisahan po yung ating paglo-loading. Actually po, kung ano na po yung gamit-gamit yung SIM, pwede na po yan umpisahan po dito sa ating e-loading. At meron din po tayong local and international. Diba napakaganda po? Hindi lamang po ticketing ang ating may international. Dito rin po sa ating e-loading. Biro mga pwede na tayong magpa-load. Pwede na po tayong mag-load sa ating mga kakilalang OFW o kung may kamag-anak tayo na nasa ibang bansa, pwede na po natin siyang loadan. Sa local po, nandiyan ang ating mga partners, nandiyan ang Smart, Sun at Globe. At sa international, nandiyan ang Singtel, Starhub, Etisalat at yung M1. Saan ka pa po makakarinig niya ng e-loading is my international? Tama? And then meron tayong loads in a variety of prepaid cards. Ito po yung dati po ini-scratch na card.
bago tayo magpa-load or bago tayo magkaroon ng load. Dito po, meron din tayo loads in a variety of prepaid cards. And then, once na franchise na po tayo ng Rice Mart, hindi lamang po tayo retailer. Isa po tayong mega dealer. At kung mega dealer po tayo, pwede tayong mag-activate ng ating mga retailers. Tama po. And then, ayan, kung meron po tayong client na nagpa-load ng regular 30 pesos, mababawas lamang po yan sa ating load wallet or sa ating system is 28 pesos. Dahil nga po mega dealer na tayo, meron na agad-agad tayong net income na 2 pesos. Biro mo po, hindi pa tayo nag-add-on dyan, pero kumita na agad tayo ng 2 pesos. At dahil nga po mega dealer tayo, pwede tayo mag-activate ng ating mga retailers. Ang good news din po dito sa ating loading, libre lang po ang pag-activate dito sa ating system. Pero nandito na po tayo nagne-negosyo at kailangan po natin kumita. Yung ating mga retailers, sisingilin po natin yan sila ng activation fee. Example po, kung 1,500 ang inyong inactivation fee kay retailer, yung 1,000 po na yan, gagawin po nating preload wallet dahil yan po yung panimulang pagnenegosyo ni retailer. At i-minus na po natin yan, meron ka na pong net income na 500 pesos. Biro mo po, ma'am and sir, na libre lang sa ating system ang pag-activate pero kumita ka na agad-agad ng 500 pesos. Eh what if po kung hindi lang isang retailer ang inyong na-activate? Meron kang 30 retailers sa isang buwan. I-times mo po sa net income mo na 500, meron ka na pong kikitain na 15,000 pesos. Pag-a-activate pa lamang po yan, ma'am and sir. Dahil po yung ating mga retailer, once na naubos po yung binigay nating preload wallet na 1,000, babalik at babalik po yan sa atin at sa atin lang po yan magpapaload. Tama po? From eCash account to load wallet, may another income na naman po tayo dahil pwede po tayong kumita na 2% earnings. Kada pa-load ng ating mga retailers ng 1,000 load wallet, i-times po natin yung 2% earnings na yan, may kikitain po tayong 20 pesos income per retailer. E paano po yung 30 retailers mo nagkasabay-sabay sa isang araw? Meron ka pong kikitain na 600 income per day. Sa isang araw pa lamang po yan. I-times pa po natin sa 30 days. May kikitain ka na po agad 18,000 pesos per month. Sa 30 retailers pa lamang po yan, mga ma'am and sir. Dahil po dito po sa ating e-loading, unlimited po ang ating pag-activate ng mga retailers. Kahit ilan po yung gusto na magkaroon kayo ng retailer, pwede po. Diba? Dito pa lamang po sa ating e-loading, marami na po tayong way kung paano kumita. And then, ayan, ang susunod po natin isa yung ating insurance. And then, dito po sa ating insurance, meron tayong dalawang personal accident na insurance company na mga kapartners. Nandiyan ang Malayan Insurance at yung ating FPG Insurance. Diba? Kung tayo po kung nalalaman lamang po natin kung ang mga sasakyan lamang po ang pwedeng bigyan ng insurance o gawa ng insurance, meron din po tayong mga tao. Andyan po yung ating personal accident na andyan po si Malayan Insurance. Ang coverage po niyan, yung accidental death, dismemberment na 100,000 pesos. Accidental burial benefit po na 10,000. Worth of 110,000 po dito sa ating Malayan Insurance. Pero ang period cover po niyan, 1 year na po. Magagamit na po natin siya ng 1 taon. At ito pong ating insurance is renewable. Pwede po natin i-renew kada taon. And then,
Ito pong ating FPG, same lamang po kay Malayan, na may accident death, dismemberment, or disablement na 100,000. Accidental burial benefit po na 10,000 pesos. At ang kagandahan po kay FPG, na wala kay Malayan, ito po yung meron siyang motorcycling. Kapag sa motor po tayo nawala, or kung sa motor po tayo na disgrasya, may matatanggap po tayong 50,000 pesos plus accidental burial benefit po na 10,000 pesos. Worth of 60,000 pesos po yan. And then, meron din tayong fire cash assistant. Once na masunugan po tayo, may matatanggap po tayong 10,000 pesos. Ang tanong ko po sa inyo, ma'am and sir, 1 year mo na siyang magagamit or insured ka na sa 1 taon, magkano lang po ba dito sa ating system makukuha yan? Nagkakahalaga lamang po ng 80 pesos. Biro mo, insurance po ito pero nakuha lang natin sa mababang halaga. Bakit po ba napakababa niyan? Dahil direct po tayo sa dalawang company at wholesale po natin niyang nakukuha. Tama po ang pagkakarinig po natin mga ma'am and sir. At ito pong insurance natin is pwede nating ibenta from 300 up to 500 pesos. Ganyan po kaganda ang ating insurance. Actually po mga ma'am and sir, ito pong insurance na to is na napakaganda po niyan dahil meron po kaming franchisee na nasa Palawan, si Sir Rolly Socrates. Nag-franchise po siya at ito po yung kanyang minarket insurance. Bira niya po, wala pang dalawang buwan, nabawi niya na po yung kanyang pinuhunan nang dahil lamang po dito sa ating insurance. At ang good news din po, nagtayo na naman po siya ng panibagong branch niya sa Palawan. Di ba napakaganda po nito? At ito pong ating insurance, once na hindi po natin kayang ibenta or mahiyain po tayo at hindi tayo maboka. Ayan, pwede po natin siyang mag-hire ng insurance agent. Dahil dito po sa ating insurance is napakalaki po ng kitaan po dito. At pwede po natin itong i-alok sa mga group of riders at sa ating mga kakilalang TODA at kahit kanino po. Pwede po natin siyang i-alok. Okay po? And then, ayan, ito po yung sample ng ating Malayan Insurance. Ito po yung ibibigay po natin kay client. And then, hindi lang, ito po yung mga naka-claim na po, no? Ito po yung sa ating FPG Insurance. Dahil nasunugan po yung buong pamilya, nakuha po nila yung fire cash assistant. At sa ating Malayan Insurance naman po, ito po yung wife ni husband. Dahil po yung husband po niya is nalunod. Yan po yung hindi po dapat natin kailangan na mangyari po sa atin. Tama? At ang good news po niyan, hindi lamang po tayo pang personal accident na pang tao. Meron din po tayong CTPL insurance. Ito po yung mandatory hinihingi ng LTO bago po tayo makapag-renew ng ating mga sasakyan. So pwede rin po natin itong i-alok sa may mga sasakyan po. Fill upan lang po natin yung form. Ayan, kung ano po yung nakalagay po dyan, yun po yung ating ilalagay. Pag okay na po, na-fill upan na po natin lahat yung mga nakalagay sa form na yan, i-click po natin yung continue at magpo-proceed na po yan. Magkakaroon na po tayo ng CTPL insurance at pwede na po tayo magpunta sa LTO. Kung napapansin niyo po dyan sa screen, yung ating napakagandang host na si Ma'am Lina Nuesca, ang aming 16 na Sweet 16, sila dati po hindi pa po siya franchisee ng ating Unified Product and Services. Kada po rin yun ng kanyang sasakyan sa LTO, nagbabayad po siya ng 1,400 pesos sa CTPL insurance. Pero nung nag-franchise na po siya dito at franchisee na po siya ng ating company, dito po nag-try siya ng ating CTPL insurance. Ang good news po niyan, halos kalahati po ng binayaran ni Ma'am Lina kumpara
doon po sa LTO. Tama po? Maganda po ba or maganda? Siyempre, napakaganda po ng ating negosyo. And then, ayan, magkano po bang lahat ng aking mga nabanggit? Ito na po, nagkakahalaga po ang ating Rice Mart ng 18,998. Starter pack pa lang po yan. Pero mo, rice dealer ka na, pwede mo pa siyang retail and wholesale. And then, hindi lamang po Rice Mart dahil nandyan po yung ating electronic services, yung ating GoCab, remittance, bills payment, ticketing, loading, at yung insurance. Yan po isa, kung tayo po isa magpa-franchise ng ating Rice Mart na 18,998, ito po yung ating makukuha po, no? Meron po tayong yung inclusions dyan na 3 sacks of top rice, kalinga and batyam rice, scoopers, and tarpaulin. Ayan po yung ating ma-avail once na ito po yung ating franchise. And then, yung ating system, yun na nga po yung ating system, yung eco bag, tarpaulin, and flyers. Pero mo po, hindi lamang po yan ang makukuha po natin sa ating Rice Mart. Dahil meron din po tayong matatanggap na freebies. Ito po yung wellness products worth of 10,000 pesos. Diba? Napakaganda po, no? The whole package na po ng 18,998, yan po yung ating makukuha. And then, ito po yung sample ng ating system. Lahat na po dyan is nandyan na po yung ating mga services. And then, kung ayaw naman po natin ng Rice Mart at kung gusto lamang po natin ng mga services, meron din po tayo dyan. At yun nga po, ang good news din po sa ating Rice Mart, coming soon po, magkakaroon na tayo ng frozen goods. Tama po? Dahil para na tayong mala SM. Nandito na po lahat. Kung ano po yung meron sa SM, meron na rin po tayo dito. Tama po? Dahil kung meron po ang SM ng bills payment, remittance, ticketing, loading, insurance, di ba meron na rin po tayo dito sa ating system or sa ating business. Tama? At coming soon po, magkakaroon na rin po tayo ng frozen goods. And then, ayan, kung gusto mo po natin ng services lamang po, meron din po tayo dyan. Nagkakahalaga po siya ng 14,998. Ang inclusions po niyan, yung ating system din po. At may makukuha din po tayo dyan na tarpaulin, at flyers, and eco bag. Yan po yung ating 14,998. At kung gusto mo naman po ng 16,998, same lamang po yan sa 14,998 na may system na po. Then, may eco bag, tarpaulin, and flyers. Ang kagandahan po sa ating 16,998, meron po siyang makukuhang freebies. Ito po yung health and wellness products. Andyan po yung acai berry, absorbency, garcinia, barley, at marami pa pong iba. Nagkakahalaga po ng 15,000 pesos ang ating makukuhang freebies. Yan po yung ating tatlong global package. And then, ayan, ito po yung ating checklist of requirements. Kung decided na po tayo mag-franchise, pwede po tayo mag-fill up application form. Available po ito sa cashier at yung inyo pong sponsor. Kung hindi po tayo makakapunta sa ating main office o kung ang ating main office po is nasa Quezon City, meron po tayong online application form. Ito po yung manggagaling po sa ating sponsor. And then, 2 valid government ID. Photocopy po yan siya. And then, pag na-fill up na po natin yung form at naipasa na po natin sa franchising department at na-aprobahan na po tayo, congratulations in advance po mga ma'am and sir. Ready to franchise payment na po tayo. Pwede tayong through bank deposit, online banking, over the counter po yan. And then kung may GCash po kayo or Paymaya,
pwedeng-pwede na rin po dahil meron po tayong pandemic, di ba po? Pwede na po tayong mag-online franchise registration. Pwede po tayo dyan mag-process. And then po, at kung gusto niyo naman po mag-upgrade, dahil nga po yung aking mga nabanggit kanina is a home-based package at naka-umbrella po tayo sa ating company, mismo po yung ating mga legalities is sa company po manggagaling dahil nga po naka-umbrella tayo. Pero once na gusto na po natin mag-upgrade at kung gusto na po natin ng may sarili tayong pwesto, meron po tayong e-cash pay center with RiceSmart. Nagkakahalaga naman po ito ng 135,000 pesos. At kung ito naman po yung inyong pong i-avail, ito po tayo na po mismo ang kukuha ng mga permit niyan dahil may pwesto na po tayo dyan. And then, hihingi pa po tayo ng another discussion kung sino po yung ating sponsor dahil iba po yung discussion po nito dahil may pwesto na po tayo. At yan po, ito po yung nag-open po no ng ating RiceSmart sa Regalado. Good morning po sa inyong lahat. Ako nga pala si Paul Fabros, isa po akong member ng Unified Products and Services. Nandito po tayo ngayon sa Mabalacat, Pampanga. In the next few minutes, I will explain to you kung bakit kailangan mo i-consider na magdagdag ng negosyo ngayong year 2020. Pamilyar po ba kayo sa 10,000 pesos per month? Did you know na ang 10,000 pesos per month, yan po ang average na sweldo ng isang ordinaryong Pilipino 10 years ago? And did you know na ang 10,000 pesos ay ang proposed budget ng NEDA para sa isang pamilya sa loob ng isang buwan? Yes, isang buwan. Ano ba ang masama sa 10,000 isang buwan? Sa totoo lang, wala naman ang masama. Pero alam mo kung ano meron sa 10,000? Kung ikaw ang isang tao na sumusweldo ng 10,000 isang buwan, sigurado po ako, hindi mo yan nakukuha ng buo. Lagi pong merong tax. Basic na basic po na kailangan dyan is yung tax. Ang tax po natin is 10%. So kung 10,000 yan, 10% ng 10,000 is 1,000 pesos ang binaminus sa sweldo mo. Hindi pa rin masama kasi kahit paano, pero pa rin 9,000 pesos. Pero pag nag-work ka, syempre, kumakain ka. So magkano ba ang average sa budget ng isang Pilipino sa pangkain niya sa isang araw? Ako po, nung time na ako nag-work, ako po ay kumakain halagang 100 pesos per day. Okay? 100 pesos per day, multiply mo ng 30 days, it will give you an amount of 3,000 pesos per month na binabawas ngayon sa sweldo mo. Okay? Bilang food allowance. Mahitira ngayon sa sweldo mo is 6,000 pesos. So para kung kaya ko rin ng araw, kung po ilang mamasahe papunta sa work ko, ang 100 pesos po sa akin pamasahe, actually kulang pa po. Pero for the sake of computation, let's just say na ikaw ay namamasahe halagang 100 piso kada araw papunta at pauwi galing ng trabaho. So 100 pesos times 30 days again, another 3,000 pesos will be deducted sa inyong sweldo. Deducted sa inyong sweldo as transport allowance. Okay? Magkano ngayon ang maiiwan sa inyong sweldo? May maiiwan po na 3,000 pesos. So ngayon po sa panahon ngayon, marami po sa atin na nagtatrabaho ka, nangupahan ka ng bahay. So magkano po ba ang average na upa ng bahay ngayon? Kung panahon namin, 10 years ago, nasa around 1,000, 1,500 meron ka ng upang bahay dyan. Pero sa panahon mo ngayon, ang 3,000 pesos po upa sa bahay, totoo lang po, kulang na kulang na kulang. So basically, 3,000 minus 3,000, ang maiiwan pala na sweldo mo is actually 0. Okay? So, wala akong masama kung sinusweldo ka lang sa 10,000 isang buwan. Kaya nga lang, at totoong nauwi mo lamang minus these deductions is actually only 0 pesos. So, hindi ko pa ko binawas yung ibang mga pangangailangan ko dyan. Yung pabango mo, yung gel mo, yung mga hygiene mo, mga ibang necessities mo, at syempre, yung pangkilay mo. Kaya pag pinag-usapan natin ang salitang ipon, at sinabi mo mahirap mag-ipon, naniniwala ho kami talaga. Kasi bakit ito?
ang hirap po talaga mag-ipon kapag ganyan po ang pinikita natin. Pero may mga tao naman sabihin nila, Paul, hindi naman ako sumasahod ng 10,000 pesos per month. Ang sinasahod ko per month is 20,000 pesos. Actually, kahit kung anong laki ho na sinasahod mo, kaakibat na ho ng panglaki ng sahod natin, kasabay na po niyan is yung panglaki ng gastos natin. Pag unang lumaki ang sahod mo, unang lalaki ho is yung tax natin. At yung food allowance natin, lalaki din. Bakit ko nasabi? Pansinin mo, nung hindi maganda ang sahod mo, yung kinakain mo, yung hindi rin maganda. Gusto ng bulsa mo, pero ayaw ng sikmura mo. Yung dati namamasahe ka lang. Kung dati jeep lang, okay ka na. Ngayon, nag-Uber ka pa, nag-Grab ka pa. Okay? So, pag tumataas ang sweldo mo, akibat po niyan, again, tumataas din po yung gastos natin. So, all in all, mauuwi na din po tayo sa zero income. Ito palabig dyan. Itong dinidiscuss ko sa inyo ngayon is year 2010. 10 years ago. Bakit ko alam? Kasi po, iyan po ang sahod ko nung ako ay nagsimula magtrabaho. Paano ho kaya ngayon na panahon 2020 na? Diba? So, base sa mga binanggit ko na ito, tsaka mo nga isipin, kailangan mo ba talaga ng extra income? Kailangan mo ba talaga ng negosyo sa buhay mo ngayon? Sabihin na ho natin ngayon na ikaw, bilang empleyado, ay nakakapagtabi ng at least 10,000 pesos per month. Kung ikaw po yung tipong tao, nakakapagtabi ka na 10,000 isang buwan, ibig sabihin nun, maganda-ganda ho ang kalagayan mo ngayon sa buhay. Pero, given na may 10,000 pesos ka per month, what if i-multiply natin yan sa isang taon? 12 months. 10,000 pesos per month times 12 months, it will give you an amount of 120,000 pesos per year. 120,000 pesos per year is actually not bad. Kaysa naman sa wala kang naiipon. So, 120,000 pesos per year is actually very, very good. Alam mo kung anong meron sa 120,000 pesos per year? Katulad po sa Pilipino, kapag nakita niya maganda ang isang bagay, uulitin po niya. So, let's try na i-multiply natin ng 10 years. 120,000 pesos, inatang mo ng 10 taon, it will give you an amount of 1.2 million pesos per year. Kung ikaw ay kasing edad ko, na ako po ngayon ay 34. As 10 years po ng buhay mo, you will become 44 years old. After 10 years time, pag din ng 44 years old mo, may 1.2 million pesos ka na. Ngayon po ay year 2020. So year 2020, 10 years from now, 2030 ay darating. Ngayong year 2020 ho kaya, magkano ho kaya ang presyo ng isang brand new house and lot? 10 years from now, meron ka na itabing 1.2 million pesos. Kasya ho kaya iyan ang bili ng brand new house and lot pagdating ho ng 2030. Pagdating ho ng 2030, meron kang 1.2 million, kasya ho kaya ang bili ng isang brand new kotse. Pagdating ng 2030, may 1.2 million ka, kasya ho kaya iyan para sa education ng mga anak mo. Baka kulang. So maganda bang pasukan ng negosyo? Yes, bakit? Dahil sa negosyo, may makikilala ho kayo ng mga tao na kumikita ng at least 100,000 pesos per month. Posible po ito kitain kapag nag-negosyo ka. So imagine mo na, 100,000 pesos per month, tatrabahuin mo ulit ng isang taon. It will give you an amount of 1.2 million pesos per year. Exactly the same amount nung binanggit ko kanina. Kaya lang, ano ang mas maganda? Yung kanina, 1.2 million pesos din. Pero, per 10 years. Samantala, pag naninegosyo ka, 1.2 million pesos din, pero per year. If you are 34 right now, plus 1 year ng buhay mo, you are only 35. Pero meron ka ng 1.2 million pesos. So, parehas na amount lang. So, ibig sabihin pala, hindi lang pala yung face value ng pera ang pinag-uusapan sa negosyo, pero pati yung time na ginugol mo para kitain yan. Sa labas kasi, tatrabahuin mo pa lang ng 10 taon.
Sa pagnenegosyo, kinita mo na ng isang taon lamang. So ano pala ang pinaka-nagain mo rito? Wala kang iba, bukod sa pera, kundi yung tinatawag natin na time. Again, 10 years dinarabaho sa labas, sa pagnenegosyo, 1 year lang. So may naiiwan ka ngayon na 9 years. Saan mo ngayon pwede dalhin yung oras mo ngayon na 9 years? Pwede mong i-spend sa pamilya mo, pwede mong i-spend sa loved ones mo, pwede mong i-spend sa travel mo. If you are wise enough, you can reinvest this time sa negosyo mo para mas lumago. So if you do this, if 1.2 million pesos ka per year, if you are earning 1.2 million pesos per year, i-multiply mo ng 10 years time, in 10 years time, you will have 12 million pesos in your bank account. If you are 35 right now, plus 10 years ang buhay mo, you are only 45. Pero, you are 12 million richer kung ano man ang meron ka ngayon. So, the question is, kailangan ba i-consider ang negosyo? Yes, kailangan na kailangan. Totoo ba ito mga sinabi ko na ito? Of course, totoo. Bakit? Ako po, isa na ako sa mga naging bunga ng mga bagay nito. And actually, this is the thing na na-realize ko kung bakit ko na-convince na gawin ang Unified Products and Services. Now, kung maganda pa lang magnegosyo, bakit maraming tao ang hindi pa rin pumapasok sa negosyo? Simple lang po sagot yan. Kaya po kasi mga Pilipino, hindi po tayo pinanganak na business-oriented o hindi po tayo pinalaki ng mga ninuno natin na business-oriented. Tayo po, karamihan po sa atin ay career-oriented. Ibig sabihin, tayo po ay mahilig maghanap ng trabaho kaysa maghanap ng negosyo. Ba't ko nasabi? Mas marami ho OFW na nasa ibang bansa ngayon para makabuhan. Because ang katwiran po natin, nasa ibang bansa ang pagkakakitaan. Pero marami namang dayuhan ang pumupunta sa Pilipinas para magnegosyo. Dahil ang katwiran, dahil nasa Pilipinas ang pagkakakitaan. It is just a matter of mindset. Okay? So dito ngayon, ang goal mo namin ngayon is ma-introduce namin kayo o ma-open namin kayo sa mundo ng pag-negosyo. Bakit? Pero bakit marami pa rin tao ang ayaw nilang mag-business? Simply because number one na dahilan po, wala raw po silang puhunan. Wala raw silang pera. Very, very ironic. Kasi pag dumarating po ang fiesta, may lumalabas na pera. Pag dumarating ang handaan, may lumalabas na pera. Pero pag negosyo pinag-uusapan, wala raw silang pera. Tapos bakit din kaya may mga tao naman na marami namang ang pera? Pero bakit hindi pa rin nila magawa ng business? So, ibig sabihin, hindi pa talaga pera ang problema. Baka mamaya, ayaw lang talaga nilang gawin. Ano yung pangalawa? Pangalawang sinasabi ng mga tao, bakit di maka-join sa negosyo, is wala raw silang oras. Okay? Ngayon, kung wala ka namang oras ngayon, pwedeng busy ka, pwedeng marami kang ginagawa sa buhay mo, pwedeng marami kang trabaho, if you will come to think of it, kung wala kang time ngayon, nag-i-enjoy ka ba talaga ngayon sa buhay mo na wala kang time? Ang nakakalungkot pa ho sa ating karamihan, marami ho sa atin, wala lang time, wala pang pera. Nasa kakaya sa dalawa kayo. Kung ang pag-business naman ay pwede ikabago ng buhay natin, bakit hindi mo ngayon bigyan ng time? Pangatlo, maraming tao bakit hindi sumasali sa ganitong klaseng negosyo o bakit ayaw nila mag-start ng negosyo? Kasi, ang pangatlong dahil nila, kasi hindi raw nila ito linya. Or, basically, hindi nila ito alam. Wala silang alam sa pag-negosyo. Pero ito tanong, kailan ka ba nagsimula sa isang bagay na alam mo na agad? Yung profession mo ngayon na ginagawa ngayon, sigurado ka ba na nung sinimula mo yan, linya mo agad dyan? Baka nga mamaya, yung trabaho mo ngayon na ginagawa, hindi naman talaga yan yung linya mo dati. Linya mo na lang kasi kailangan mo kumita ng pera. At yung magandang tanong, kung ang pangnegosyo pala, pwede ikabago ng buhay mo, bakit hindi natin linyahin? Kaya po, ako po ay isang dating accountant, ako po ay nag-empleyado. Na-realize ko na sa pag-empleyado ko, matagal pa yung panahon na uubusin ko para makuha ko yung mga gusto kong makuha sa buhay ko. I started na i-consider na subukan mag-negosyo at an early age. And so far, the decision I've made
5 years ago with Unified Products and Services is the best decision pa din. Ngayon po, nagigil na namin ngayon yung mga fruits of our labor na natamasa na namin ngayon yung mga pinaghirapan namin ng araw. Ngayon po namin siya na-enjoy. Actually, ang binibenta ko sa inyo ngayon ay hindi po yung kumpanya namin. Hindi ko kayo binibentahan ng services namin. Hindi ko kayo binibentahan ng mga products namin. What I'm trying to sell to you is the chance to change your life. Kung paano nabago sa amin, nag-unified ang mga buhay namin, ganoon din po yung same chance na binibigay namin sa inyo ngayon. Kaya lang, ang kailangan mo lang gawin dyan, para makuha mo yung chance na yan, all you have to do is to try. Marami po sa atin, puro duda. Ako sumubok, ako magsimula. Hindi alam kung paano gagawin. Huwag ka mag-alala. Lahat po ng takot mo, lahat po ng tanong mo, maiibsan kapag tinry mo. Gaya ng sabihan, you will never know unless you try. And who knows? Baka pagdating ng panahon, yung mga nangyari sa amin, ay mangyari mo sa inyo. Bakit? Minsan po, ako po ay nakikinig lang din dyan kagaya mo. Minsan lang din po na ako ay nagdududa lang din kagaya mo. Minsan din ho, ako ay natakot kagaya mo lang. Pero nag-try lang po ako. Ngayon po, ako ay nandito na. Ako ay nandito na at nag-share po sa inyong lahat kung ano yung nangyari sa buhay na. Ang Unified Products and Services po actually ay hindi na po tanong kung maganda. Ito po ay maganda. Bakit? Ang dami na kong tao ang binago ang buhay ng Unified Products and Services. Meron Jimmy na buhay na dating teacher, ngayon nagmi-million na kada buwan. Meron dyan Albert Cumisad na putol ang paa pero ngayon nagmi-million na. Judy De La Cruz, dating estudyante lang na ngayon nagmi-million na. Hindi na po tanong kung kikita ka ba ng million sa Unified Products and Services. Ang tanong na lang rito, kung ilang million ba ang pwede mong kitain. Kung ikaw ay kasigidad ko, at ang problema mo ngayon, kung wala ka pa rin pera, mag-isip-isip ka na. Bakit? Kung 34 ka ngayon, plus 1 yun ang buhay mo, 35 ka na, problema mo pa rin ang pera. 5 years from now, magiging 40 ka na, baka maging problema mo pa rin ang pera. Huwag kang mag-alala. After 10 years, you will become 50 years old. At problema mo pa rin ang pera. Kapatid, matakot ka na. Ang pinakatanong na lang dyan is, kailan mo gustong baguhin yung sitwasyon ng buhay? Okay, so I hope kahit paano po may na-share po kami sa inyo na pwedeng maka-inspire sa inyo at makatulong po sa inyo na mag-decide if you wanna do this business or not, no? So, bago ko kayo iwanan, ako po ay may gusto po pakita sa inyo. Within 5 years time po, marami na po naganap sa amin sa Unified Products and Services. Ito pong bahay na to, may bahay po ako sa Pampanga, may bahay din po ako sa Bulacan, at may isa rin po akong ipapurchase sa bahay next month sa kabila, papaupahan po namin. Lahat po yan ay kapaso ng Unified Products and Services. Bukod po sa mga lugar na napuntahan namin, mga travel incentives namin, and of course, may mga napunta rin kami mga sasakyan, no? So the first car na napunta namin, sa tulong ho ng Unified Products and Services, is yung Expedition. Okay, so pasensya na kayo sa may sampay. Okay. Ayan. So, yung pong Expedition na yan po ay kapaso ng Unified Products and Services. And of course, ito pong isa, pinaka-paborito ho namin, yung aking BMW sports car, BMW 330Ci. Okay. Yan po ay bigay ho sa amin o regalo po sa amin ng Unified Products and Services dahil po sa aming pagkatrabaho. So, kung kayo po, next time around, gusto naisipan nyo kung hatawin yung Unified, maaari din po na kayo naman po ang next na magkaroon ng sarili yung sports car. At syempre, ang pinakamagandang gift ng Unified sa amin is walang iba kundi ang time freedom. Kasama kayo mga pamilya. So, kasama ko pamilya ko ngayon, kahit lockdown, sleep. So, isa po ito sa mga gift ng Unified, kasama mo ang pamilya mo sa araw-araw. Good morning po sa inyong lahat. See you soon.